pa, may buntag na itong tanan, dalaygon kayo ang Ginoo, nining kabuntagon, sa diin ang iyang gugma, grasya, panalangin atong nasinatian. Ilabi na gyud sa tibuok simana natong pagpakigbisog sa pag-angkon sa atong inadadlaw nga panginanglanon. Sa ngalan sa Seventh-day Adventist Church, sa North Central Cebu District Association of Churches, nga gipanguluhan kini sa among pinalangga nga Pastor Clyde Putot, maingong sab sa among pinalangga usab nga Presidente Brother Chris Borgonya, malipayon kaayo namo kamo nga gi-welcome ni atong tulumanon ang pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. Sa ngalan usab sa CCLTS nga nagakomprise kini sa mga 5 ka mga iglesia diri sa Compostela, sa Cambayog, sa Tag-Ubi, sa Lupa ug Sakon. Malipayon sa kaayo namo kamong giabi-abi og maayong buntag kanatong tanan. Sa ngalan ni Evangelist GC Atuel, Evangelist Jory Nunez, kini usab niyong ubos nga lagad, Evangelist Jory Rupita, maga-welcome kaninyo niya nining atong tulumanon ang pamalandong may tungod sa maayong panlawas. Apan sa dili pa ato sa pangayuan ang presensya sa Ginoo pinaagi sa atong pagampo, magampo ta langit ng amahan Ginoo ning matahong matakna sa kabuntagon. Dili maisip ang among dakong pagpasalamat sa lain na sab nga adlaw, lain na sab nga adlaw sa pagpakigbisog nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat kay Ginoo sa maayong panlawas, sa lain na sab nga higayon sa diin makapadayon na sab kami sa pag-enjoy sa mong hinulaman nga kinabuhi nining mga buntaga, Lord. Panalangini kami hangtod sa kapunon og maandam kami ilabi na gid, Lord, sa pagsugat sa imong adlaw nga balaan. Daghang salamat nining kabuntagon sa mga protection kining tanan ang utugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa makausap pa, may buntag na itong tanan o gining kabuntagon. Ang atong pagatunan karong kabuntagon, giingon kini nga ang gitawag og food combination. Ang atong lawas, gikinahanglan siya nagkalain-lain nga mga klase sa mga pagkaon sama sa kanang giingon nga go, grow, go foods o go foods, glow foods. So ang tulo ka mga dagko nga mga kanang bitawong combination sa mga pagkaon nga gikinahanglan gyud sa atong lawas sama sa pananglitan ang kanang mga grains, mga legumes, kanang source of protein, mga utanon, mga vegetables nga mao gyud kini ang gikinahanglan sa atong lawas. Nganuman tungod kay kini rich in vitamins o ingon man rich in fiber nga mao kini ang mutabang sa atong lawas. So matud pa diri sa atong diri sa usa ka referensya gingon diri, knowledge in regard to proper food combination is a great worth. So unsa day mga higala? Ang pagkabaton og kaalam ilabi na gyud sa mga sakto gyud nga pagkaon nga ginahanglan sa atong lawas, giingon diri nga usa di ay kadako nga benepisyo sa tuwa. Giingon sa diri, and is to be received as wisdom from God. So usa di ay siya kakaalam nga gikan sa Ginoo kung mahibalota niya nang gitawag og nagkalanlain nga mga pagkaon nga para gyud sa atong lawas, ilabi na gyud kanang mga pagkaon nga makaayo sa atong mayong panglawas. So gingon bre magisunan, usahay man gud maglimog ka kanang gingon confusion with food combination. So matod pa sa The Entering Wedge, page 33, only since the years of modern transportation and commercial preparations of foods has this matter urged itself upon the public at large. This being so, the trouble is obvious. Modern transportation facilities, as previously pointed out, have flooded the markets with imported foodstuffs from all parts of the world. Gingon sa diri, making it possible for anyone to purchase out of season foodstuffs and in many circumstances of the kinds that the customers locality does not even grow. So kasagaran na to mga higala nga mopalit kita mga
kanang bitang produkto nga gikan sa export, no, nga ninunta nga mo patronize ta sa atong kaugalingon nga produkto. Giyon sabihin, naturally then these foreign off-season products cannot combine well with the local seasons one. So but pasabot mas nindot di ay gyud ang atong mga kanang mga produkto na to nga gikan gid sa tuwa ngano man tungod na sayod man ta mga higala unsa man alabi na gyud ang gigamit nga mga pesticides o mga fertilizers niya na kasagaran ang mga produkto made siya sa gitawag og GMO. So kani siya no nga kana siya makadaot po sa atong lawas. Gayon ri again, consider what results you will obtain if you have both the heating system and the cooling system in your home going at the same time. So muna siya ang danger. So gayon rin no nga usay-usab nga example, watermelon should be eaten during summer because it grows during summer. So kung adto ka sa gawas bisan nga dili during summer naaga pa watermelon yun ana sila ka advanced dito mga higala. So daghang sa gipang sago nila nga ingon ta nga di gud maayo sa atong lawas. So maninaw, so unsa may i-consider na to? Ang una, ang gitawag og climate to be considered. So sa Pilipinas duha ka klase sa kanang climate na to, ang gitawag og summer. Summer fruits during summer o winter fruits during winter. So ikaduha, ang gitawag og grains and vegetables. So kita mo na to unsa ning mga utanon nga mabuhi gud during summer o kanang mga utanon pod mabuhi during winter. Unya kining gitawag og grains and fruits. Unsa man ni siya kanatong gipangkaon na to, ipares na to sa sudan mga grains o ang kaning mga prutas o ang fruits and vegetables nga rabay ingon mga kaigsunan nga kinahanglan po dili naay mga prutas nga di mo pwede dunganon labi na mo kaon kag mga vegetables. So gingon rin nga ang climate it should be considered. Gingon rin and moreover food that is adaptable to the consumer's body needs in one climate may not be in another. So what pasabot? This is discernible from the fact that in days when people lived entirely on what they raised in their own localities, they did not have the trouble that the world is now having. So matud pa, the same truth is manifested in the fact that the Creator caused certain kinds of foodstuffs to grow in one locality and another in another locality. So naay mga kanang bitaw mga prutas nga diri na pud sa tuwa kanang mabuhi sa pikas di mo siya mabuhi. So inanin siya but at the time created no means for quick distant transportation. So manigingon rin sa the entering wage page 34. So padayon ta sa definition of terms gingon rin ang kaning gitawag og grain mao kini the seeds of plants such as mga wheat, mga corn and rice nga kini sila mga higala gikinahanglan ni nato nga kaunon. Also a single seed of wheat, corn, rice, etc. or the fruit of seeds of certain species as beans, corn and squash seeds. Gingon a plant that produces grain, a small hard piece of something. So man siya karon ang mga prutas mao kini the ripened ovary or ovaries of a seed-bearing plant. A fruit is the part of the plant that develops from a flower. It also the section of the plant that contains the seed. So diri mga higala nga kini mga prutas kinahanglan gid siya nga dunay liso apan subo lang palandungon tungod sa kuan sa tao bitaw ang mga prutas usahay nahimong seedless. Makita nimo mga grapes wala sila'y mga liso pero ang giingon dito sa Ginoo ang gipakaon niya sa mga tao katong mga balili nga dunay mga liso. So padayon ta ang vegetables kaning vegetables mga kaigsunan mausab kini ang gidugang sa Ginoo sa siya gidugang sa Ginoo nga ipapakaon sa tao. So ang vegetables mao kini ang the other parts of plant that are considered vegetables. So kini naglakop sa stems, mga leaves and roots and even the flower bud. So mo ni siya vegetables diay dili lang kay mayong tag vegetables kanang dahon na niya kun dili apil ang stem, ang iyang roots pod hasta pod ang mga flower buds niya. A plant cultivated for its edible parts. So kani mga edible parts mao kini ang mga makaon siya such as the roots of the beet, the herbs of the spinach,
the flower buds of the broccoli. So gawas na mga kaigsunan, doon na gitawag og mga root crop, a crop that is a root vegetables or other root. So example given, mga sugar, mga beet. So kining tanan mga kaigsunan, gamit kini siya sa atong lawas. So man siya no nga kini nga mga klase sa mga utanon, mga prutas, gamit gini sa atong lawas kay ngano man tungod kay low in fat siya and calorie, nya high usab siya in fiber, nya open high in natural sugar. So kasagaran kitang tao makabaton tag diabetes tungod kay mo hilig man ta og gamit og mga artificial sugar nga makuha nato sa mga beverages, mga soft drinks. Unya doon day kanang gitawag og natural sugar nga makuha nato mismo gyud sa mga prutas nga gikinahanglan gyud sa tao. Ang natural sugar dili kana makadaot sa panglawas sa tao. O kining giingon mga kaigsunan nga low in calories. Ang calories na ba mo ni siya makadaot sa atong lawas kung daghang kitag calories sa atong labi na sa atong lawas. Nya ang kanipong fiber magamit kini sa mga kaigsunan kanang mo itang musilig sa atong lawas, kaya nga atong lawas giingon man nga mura kinig basurahan bisag unsa atong makaon isulod siya sa atong tiyan. O nya giingon sa magsunan sama sa balay nga ang balay po sa kinahanglan po nato limpyuhan kay ngano man dunay mga toxins, mga allergies or mga hugaw mao po ang atong lawas. Sa so, muna mga gisunan nga giingon diri nga ang atong lawas na kinahanglan gud og mga grains, mga vegetables. Giingon din, then there is the contention that grains and vegetables ought never be combined. So dili di kinahanglan mga kaigsunan nga i-combine sila. But contrary, this theory, ang cattle or ang beef, no, sa gikan sa mga baka or sa mga kabaw are raised best on grass combined with grain. So moreover, grain is seed and seed is nothing less or more than the fruit of vegetables. Unsa gani mga kaigsunan? Ang kanaday mga seeds ay labaw pa sa mga fruits or vegetables. So matod mo ni king gingon sa referensya the entering wedge page 34. So gingon diri, should grain be combined with fruit? So ang atong gipagkaon ng mga grains such as mga rice, mga corn, pwede ba siya i-combine sa mga prutas? Matod pa diri, as far back as history records, man has followed the custom of eating bread with every meal. So kita usab kasagaran mga tao mukaon taog kanang bitawng pan sa taga-kaon nato nyo ang meal mga kaigsunan kaon taog kanang pan unya kaon gyapon taog rice nga maura gyapon na sila. Now no past generation has left a complaint of effects of the health. So doon na siya gitawag og epekto sa atong panlawas. Kanang magkaunta, kauntag rice, kaon pa taog pan, doon na sa epekto diay niya, avoid po nimo ang eating between meals. Nga naman, ang ato kayang mga organ, mga kaigsunan, kanang kinahanglan po sila mo pahulay, no? Ma-overuse po sila. Kunya, mo bitaw maglain na itong tiyan dayon, kung kay ang tiyan nga busog na dapat, dili na nato siya pwede nga sudlan pa. So, gayon rin no, nga, fruits and vegetables. The most popular question to be answered with reference to the food combination is that of whether food should be combined with vegetables. So doon ay akong pangutanan mga kaigsunan nga sa diha nga mukaon ta og mga utanon pwede ba pud ka mukaon og mga prutas? Gayon the solution to this question may be found in the laws which were ordained in the week of creation. So balik ta sa katong simana sa pagbuhat sa Ginoo. Matod pa diri that given the same degree of intelligence as man, the cow was made to live on grass exclusive of fruit, and the monkey was made to live on fruit exclusive to grass. So what was about mga kaigsunan? Moreover, cows do not naturally care for fruit and monkeys do not naturally care for grass so long as fruit is available. So what was about nga from these examples in nature, we might logically conclude that not all fruit should be mixed with all vegetables. Unsa gani mga igsunan, dili diay ang tanang klase sa mga utanon pwede nimo i-combine, isagol nimo sa unsa man sa mga utanon. Ang prutas ug utanon dili tanan nga pwede nimo sagolon. Ngano man?
When one considers that milk is made up both grain and grass properties, and that although grain combines with fruit, grass does not. Therefore, the combination of milk and fruit, generally speaking, is somewhat questionable. So, muna gingon din sa The Entering Ways, page 35. So, muna gingon, ang fruit and vegetable taken at one meal, ang utanon dia ang prutas, imo ra siyang kaunon sa usa ka meal, produce acidity of the stomach. Unsa gani mga kaigsunan? Kudungano na to ang prutas o ang vegetables sa usa ka kaon, maka-produce yag acidity of the stomach, mag-aslo ang atong tiyan. So gingon din no, the impurity of the blood results and the mind is not clear because the digestion is imperfect. So mo ni mga kaigsunan. So mo kini ang gingon sa Counsels on Diet, page 112, kung sa paragraph 6. Ninot kayo ta mga kaigsunan nga kung doon na mo higayon, pwede mo mo-purchase aning Counsels on Diet. Ngano man, hindi mo nga libro mga kaigalaan, tudluan ta unsa gyud maayo para gyud sa atong kaugalingon. Labi na gyud unsaon na to pagbaton og himsog nga panglawas. So padayon pa gingon diri, it is not well to eat fruit and vegetables of the same meal. Dili na to balik-balikon mga kaigsunan. Ngano man, if the digestion is feeble, the use of both will often cause distress. Makakos di siya kabalaka mga kaigsunan of inability to put forth mental effort. Ang ato pong pangunahuna, mapiktuan siya. Ngano man, it is better to have the fruit at one meal. Palitan igsunan sa usa ka kaon nimo, ni kaon kag saging, dili na pwede mo balikon sa imong paniudto, and the vegetables at another. So padayon ta, no, sa group 1, gidivide man siya ang mga prutas. So sa first, ang leaves, ato ma-consider mga unsa pa man nga mga leaves, mga kamunggay na. Ang second, ang stalks niya, mga celery or etc. asparagus. Unya, ang third, ang mga herbal fruits, mga pineapple, okra, eggplant, etc. Ang mga tubers, mga carrots, potatoes, radishes, onions, etc. Ang fifth, ang cucumbers, squash, melons, cucumbers, pumpkins, etc. Ang ikauno, mga higala sa grupo nga gitawag og mga tree fruits, mga peaches, mga dates, bananas, oranges, etc. Then ang ikapito nga klase mao kini ang gitawag usab nga ang mga vine fruits, mga berries, mga grapes, etc. Ang ikawalo usab mga dairy products. So matud pa diri nga kinahanglan kini nga contain siya 80%, kinahanglan nga ato ning makakuha tani ngano man doon na sa mga vitamins nga 80%. Then sa group 2 usab ang 20% mga grains. So sa diliha nga mukhaon ng tao, dili ta palabi og grains, kinahanglan nga ang amount nga i-consume sa lawas ang mga grains 20% ra. Like sama sa unsa man mga oats, mga rice, mga corn, etc. Unya sa mga legumes usab, mga beans, mga lentils, mga peas, etc. Ang third, ang nuts, mga pecans, coconuts, almonds, walnuts, chestnuts, peanuts, etc. Kani mga kaigsunan dapat ang makonsume sa lawas 20% lang. Then sa group 3, gingon kini nga ang seasoning for all foods. So unsa man gitawag og seasoning for all foods? Ang first mga kaigalaan ang oils. Unsa man ning mga oils, mga olive oil, soybean oil, sesame oil, mga nuts oil kanang gigamit nato, etc. Ang second mga kaigsunan, ang mga sweets, honey, rose sugar, mga maple, etc. kinahanglan nga gamay ra gini siya ang atong gawaton sa atong lawas. Kay kung musubra ng mga kaigsunan, madaot po ang atong lawas. So mo ni siya no nga kining mga grupo sa mga prutas ang 80%, labi na gyud ang mga prutas o mga utanon mao kini ang gikinahanglan sa atong lawas, sa atong mga sa ato pong mga ang mga grains po kinahanglan na gyud nga unsa man dili ka palabi ngano man kana bitaw mo kaon ta mga kaigsunan niya kaon kag daghan mga kanon unya wala ka masayod ba nga ang uban day gihimo ng waste kana bitaw damo nga mo kaon kag daghan damo pud nga daghan ay mong waste subot pasabot ang uban na mga kaigsunan gamay ra ang gidigest sa mong lawas ang uban gipang labay na
Whereas kung mukaon ka gamay, gamay ra mo gawas mo ugaw, buwa pasabot nga nagamit gina sa imong lawas. So mo ni siya mga kaigsunan. Karon, ang kaning gitawag og acid and alkaline foods, unsa ni siya? Gingon diri if the tissues and fluids of the body become less alkaline or gitawag og acidosis, a greater quantity or alkaline foods is required. Kana bitaw limosito mga kaigalaan, ikabuntag, pagpikas mo limosito, pugaan ninyo, imna na ninyo mga kasunan. Bisan siya, astom siya, pero mukon siya, turn into alkaline siya, nga gikinahanglan gyud sa atong lawas. So muna gingon no nga, though cranberries, mga prunes and plums produce an alkaline ash, they increase the acidity of urine. So muna siya, ang mga klase sa mga kuan siya sa mga makaproduce of acidity of the urine or urine rather. So on the other hand, though lemons, akong gingon mo, limonsito, lemons and oranges are acid, digestion changes them into alkali, and rather than being acid forming, they become alkalinizers. So muna siya mga kaigsunan. So padayon pa, ang hapit na tamahuman, ang alkaline forming foods, daghan kinig magamit sa atong lawas, gitawag siya og mga mupalis siya sa atong lawas, mga coconut milk, kanang bitang tulo sa lubi, mga tubig sa lubi, gamit gigina sa atong mga lawas. So hinaot mga kaigalaan sa bisag sa hamubo nga atong paghatag og mga health tips ilabi na gyud unsaon nato pag-amping ang atong lawas na amging ingumaksyonan sa temperance good, meaning sa temperance it is the moderation of the good things and the total abstinence of the bad things. So matod pa, ang food combination nagakompose gani siya sa mga plant-based diets. Ganun man, tungod kay ang plant-based diets, ang mga vegetarian nga mga plants, ang mga prutas, mao gini ang gitrisinyo sa Dios sa usa ka tawo sa diha nga gihimo niya ang kalibutan, gitagaan gud niya og ang the best good para sa tao. Bisan pa man mahigalan, niabot ang lunok, gitugot sa Diyos ang mga pagkaon, dunay duha ka mga distinction, ang mga limpyo, mga mahugaw, apan sa mga ulay, mga adlaw, gusto gyud ang Ginoo nga mobalik kita dito sa original nga diet. Ngano man, tungod kay ang mga pagkaon karon nga gikan sa mga animal-based, dili na kayo safe sa atong lawas. So, mo ni mga igsunan nga ligtas ang may alam. So hangtod sa sunod nga gayon, daghang king salamat og ang Dios magapanalangin kanato nining adlaw. So sa